The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father, a mother against her daughter, and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are either known or unknown. We are either known or unknown. Significant or insignificant. It's good to understand, my brothers and sisters, that everyone was born for a purpose. If you are among the known and popular, either you are loved or hated. Kung kilala ka, either you are loved or hated. Among those who are loved, either you are loved because you are righteous or you are corrupt. Marami naman nagmamahal sa corrupt kasi nakikinabang, di po ba? No? And if you are hated, you are hated either because you are doing good or you are doing bad. You ask yourself, why it is very important? Because the first reading, Jeremiah, in spite of being a prophet, is being hated. Not only hated, people want him dead. People want him dead. What is the second reading trying to tell us? Please remember this. Let no one tell you that you cannot do it. Let no one tell you that you cannot do it. Because the moment you say, I cannot do it, you have failed already. The moment you limit yourselves by your own limitations, you are doomed. What is the second reading trying to tell us? Regardless whether you are popular or not, known or unknown, continue to pursue your dreams. Pursue your dreams. You don't bring down your dreams. If you failed, it doesn't mean you have a wrong dream. It simply means you have to try harder. Mahalaga na mga magulang, sinasabi sa mga anak, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kung merong inaasahang maging encourage sa mga anak, dapat magulang. Kaya mo yan. Ano po? Hindi yung nagmumula sa magulang yung salitang bobo, tanga. Ano po?
sapagkat may pananagutan kayo sa inyong mga anak na maabot nila ang kanilang mga pangarap. If the only thing you can do is to pray for your children, then pray and pray harder. As Saint Ignatius of Loyola have said, pray as if everything depend on God. Wala pa sa ating nagsusumikap na sabi nga, namatay. Sabi nga ay, mayroon ba sa atin? Yung nagsabing, nung nag-aaral ka, nagsusunog ako ng kilay. Ano po? Diba? Meron ba talagang nasunog ang kilay? Wala naman. Wala naman. Kaya nga mahalaga na kung ano man ang iyong mga pangarap, hindi mo yan inaasa sa kung ano ang sinasabi ng iba. You never compare yourselves with anyone. Sapagkat may kanya-kanya tayong kakanyahan, may kanya-kanya tayong kahinaan. Mga minamahal na mga kapatid, nakakatulong ang magandang simulain, pero hindi ibig sabihin ng ating simulain ang magdidikta sa ating bukas. Maraming nagsimulang mahirap na ngayon ay matagumpay. Working students, marami sila. May kaibigan ako, pag-aari niya isang bangko. Hindi siya nahihiya na magkwento ng kanyang kahapon. Nagsumikap. Pero marami din akong kilalang anak ng mayaman na palaboy ngayon. Umasa sa yaman at walang nangyari sa buhay. Sapagkat ang ating kasinuhan ngayon ay produkto ng ating mga desisyon. Kaya nga po, mahalaga, mga magulang, na kapag ang inyong mga anak ay merong plano, itanong ninyo. Itanong nyo kung paano nyo siya masusuportahan. Hindi ko ito makalimutan kasi hanggang ngayon, natatawa man ako, naiinis ako. Na doon sa isang squatter area, na kung saan doon ako nakatira, ang trabaho ng mga magulang ay mga lakal sa gabi. At yun ang aming apostolate. So sa gabi, mangangalakal ka. Magdadampot ka ng plastic, basura, mamimili ka. Ano po? Minsan, pupunta ka doon sa mga restaurant, pipiliin mo yung mga tinapon. Kaya, sa umaga, meron kang pagpag. Ang pagpag ay yung mga tira-tirang pagkain na pinagpagan. Ano po? Hinugasan. Yung napritong manok na tinadtad, kaya kong kainin niya, naprito uli. Ano po? Pero yung sinangag, di ko na kaya. Ano po? Kasi nahugasan lang. Diba? Pero marami sa atin, masarap ang buhay. Masarap ang kinakain. Ang mga anak ay masagana. Wala lang hotdog. Sasabihin ng anak, wala tayong ulam. Pinalaki nyo sa hotdog eh. Di po ba, ano? Ay tinatanong ko yung bata, anong gusto mo paglaki? Sabi niya, gusto ko pong maging doktor. Doktor. Abay, sabi ba naman ng nanay, doktor? Sa hirap natin ito, gusto mo maging doktor? Kaya mo ba maging doktor? Pinalakihan ko ng mata yung nanay. Pangarap lang naman eh. Hindi po ba, ano? Nangangarap na nga lang. Malay nyo, makakuha ng scholarship. Di ba? Doktor, kaya mo? Sabi ng anak, opo, kaya ko. Kayo, kaya nyo?
Ganda na sagot, no? Hindi inaasa ng anak sa kanino man ang kanyang pangarap. Kaya marami sa ating bigo dahil inaasa sa iba ang pangarap. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong kakalimutan ito na ang palagi kong paalala, huwag niyong ikukumparang yung sarili sa ibang tao. Anong meron sa Ebanghelyo? Anong meron sa Ebanghelyo? Dahil ikaw ay magdidesisyon sa ayaw at sa gusto mo, may mga taong magagalit sa iyo. At pagkamisan, nagkakaroon ng hiwa-hiwalay sa pamilya dahil mayroong mga anak na gustong abutin ang pangarap. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, pag nurse ang nanay, nurse ang anak. Pag engineer ang magulang, engineer ang anak. Pag commerce ang magulang, commerce ang anak. Lahat na lang. Gustong ipamana. Hindi ko naman minamaliit. Ano po? Hindi ko minamaliit. Halimbawa, minsan tinatanong ko yung bayaran sa parking. Ano tinapos mo? Commerce. Hindi masama yung ikaw ay nasa parking. Di ba? Pero, sabi ko, ba't ka nag-commerce? Gusto po ng nanay ko. Tinapos, pero hindi yan ang gusto niyang trabaho. Di ba? Maraming pari o madre ang pamilya ay naghiwalay dahil gusto ng mga anak, gusto ng mga magulang ng kanilang mga anak ay yumaman. Pag kayo ay nagdesisyon, sadyang merong hindi matutuwa. Mamili kayo. Ang hamon sa araw na ito ay, how much of the things you do for God? Hello? How much of the things you do for God? Because if you do it for money, at the end, you will lose everything. If you do it for a title, at the end, you will lose. If you do it for a position, at the end, you will retire. Name it. Name it. Even you are a doctor, at the end, you will die sick. Diba? Name it. It's good to ask ourselves, again, is it relevant to be popular or non-popular? Is it important if I am the only one running the race towards my own goal? Kaya nga, ano palagi kong sabi, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. But if you want to reach your destiny, walk with the right people. But if it happens that no one will walk with you, walk alone. Martin Luther King have said this, in pursuing your goal, run. Run as if you don't have time. But if you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. If you cannot crawl, diba? Just don't stop. Just don't stop. Because success might be only just in a little corner. Baka yung tagumpay malapit na. Di po ba, ano? At anuman ang mga pangarap, ay produkto yan ng pagsusumikap, pagtitiis, pagtsatsaga, maraming pawis, meron ding pagluha, at marami dyan produkto ng habang panahon.
paalala ko lang doon sa mga nagda-diet. Kasi yung mga nagda-diet, hindi lang kumain ng isang araw. Gusto nila, payat sila agad. Hindi lang kumain kahapon, magtitimbang ngayon. Sabi, ay, hindi bumaba. Hindi yan agad-agad. Di po ba, no? Wala yung pinagkaiba doon sa mga gustong lumaki ang muscle. Magbabayad sa gym. Ano po? Bibili ng kung ano-anong gamit. Ha? Treadmill, stationary bike. Ha? Mag-gym yan, ang mahal ng enrollment. Magbubuhat yan, no pain, no gain. Oh! Diba? Pagkatapos sa isang araw, haharap yan sa salaming nakubad. Akala mo, lumaki agad, di po ba? Ano? May mga bagay na hindi nakukuha sa maghapon. Tumigil ka. Di po ba? Ano? Lalo na kung gusto mong maging banal. Amen. Again, my brothers and sisters, even the saints, if not all of them were maligned, looked down, humbled, prevented from becoming. You can feel the prostration that the very church they love are the very church who discourages them. So, let no one tell you, you will not become it. Huwag niyong hayaan na sino man magsasabing hindi ka magtatagumpay, hindi ka makakatapos, hindi ka yayaman, hindi ka uunlad, hindi ka gagaling. Walang pwedeng magsabi niyan maliban sa iyong sarili. My dear friends, my brothers and sisters, even your family should not tell you what you cannot do. Kahit ang sariling pamilya ay walang karapatan o kapangyarihan na pigilan ka na sundan ang kalooban ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.